Ang mabangis na lungsod. Ang gabi sa Quiapo ay mabilis na lumatag sa mga lansangan at mga gusali. Ang gabi ay hindi napapansin ng mga tao, kabilang na si Adong doon na 12 taong gulang pa lamang. Para kay Adong, ang gabi ay nandyan lang na mabilis mawala at bumalik. Sa malang muwang naisipan ni Adong, walang kabuluhan sa kanya kung naroon man o wala ang gabi at ang buong Quiapo. Ngunit, isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa Quiapo. Alisin na ang nagtatayugang gusali roon, alisin na ang bagong lugusang sa ilalim ng lupa, alisin na ang mga tindahang hanggang sa mga huling oras ng gabi ay mailaw at bawasan na ang mga taong pumapasok at lumalabas doon dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang marikit na altar, sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulubing naroroon at ang mga nagtitinda ng mga pagkain tulad ng biskwit at candy, yosi, kandila, halaman at kung ano-ano pa. At sa mga hanay na iyon ay nakatunghay ang simbahan. Naawa, nahahabag, at nakatingala naman ang mga iyon, kabilang na si Adong. Hindi sa simbahan, kundi sa mga taong may bukal sa loob na magbigay at maglapag ng kunting barya sa maruruming palad. Mapapaiyak na si Adong. Ang tingin niya tuloy sa mga ilaw dakitab ay parang mga piraso ng apoy na ikinakalat sa kalawakan. Kanina pa siyang tanghali sa bakuran ng simbahan. Nagsawa na ang kanyang mga bisig sa wala pang tunog na katuwaan. Gutom na si Adong at sinasapian pa ng takot na waring higad na gumagapang sa kanyang katawan. Mama, Ali, palimos po. Palimos po, Ali. Hindi pa po ako nanananghalian. Kung may pumapansin man sa panawagan ni Adong, ang nakikita niya ay irak, pandidiri, pagkasukulam. Naku, pinaghahanap buhay lang ng magulang yan para maisugal. Madalas naririnig ni Adong. Masakit para kay Adong ang kanyang mga naririnig at narinig pala ni Aling Ebeng iyon. Ang matandang pilay na kanyang katabi sa dakong liwasan ng simbahan. At halos araw-araw, lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niyang pinapahalata kay Aling Ebeng. Alam niyang hindi maiiwasan ang paghindi ng mga tao sa kanyang paghingi ng 5 piso. Oh, may reklamo? Ang nakasisindak na tinig ni Bruno. Ang mga mata nito'y galit na galit at ang mga kamay ni Adong ay nanginginig pa habang nilalagay niya sa masakim na palad ni Bruno ang salapi. Mga bariyang matagal ding kumalansig sa kanyang bulsa. Ngunit kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituka. Ang kampana ay tumutugtog. At sa loob ng simbahan, pagdaraan ng maikiling sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga taong papalabas. Waring nagmamadali na tila ba sa wala pang 1 oras na pagkakatigil sa simbahan ay napapasok. Nakararamdam ng hapdi, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Natuwa si Adong. Ano? Malapit nang dumating si Bruno. Bigla-bigla, napawi ang katuwaan ni Adong. Tinago niya ang kanyang nararamdaman na gutom at biglang nahulog ang mga barya at pinulot ito at inilagay sa bulsa. Adong,
Ayan na si Bruno. Tinanaw ni Adong ang ininguso sa kanya ni Aling Ebeng. Si Bruno nga. Ang malapad na katawan at ang namumutok na mga bisig. Napadukot na si Adong sa kanyang bulsa at dinama ang mga barya roon. Malamig. At ang lamig na iyon ay waring dugong biglang umagos sa kanyang mga ugat. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Sabihin niyo kay Bruno wala ako. Mabilis niyang sinabi sa matanda. Ano? Naloloko ka na ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Nakita ka ni Bruno. Narinig ni Adong iyon, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. At pagkadating sa may bakod ng simbahan, at lumusot kung saan-saan. Pagkadating sa poste ay sumandal siya. At dinama ang tigas ng poste. At muli, dinama ni Adong ang mga barya sa bulsa. Ngunit, biglang dumating si Bruno. Adong, saan ka pupunta, ha? Napahindik si Adong. Ang basag na tinig ay naghahatid sa kanya ng lagim. Ibig niyang tumakbo. Ibig niyang pagpatuloy ang kanyang paglayo. Ngunit ang mga kamay ni Bruno ay parang bakal na nakahawak na sa kanyang bisig. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Naramdaman na lamang niya ang malupit na palag ni Bruno at nahilo si Adong. At pagkaraan ng ilang sandali, hindi na naramdaman ni Adong ang kabangisan at pananakit ni Bruno.